Nung dumating nga dito to, ang ganda ng kondisyon. Yung mga anakin ito, i-entry namin sa Alegre One Loop Race. Welcome back mga kalapatids. Maraming salamat sa Kalapatids Breeder and Flyer Mix ni Boss Ronald Gonzales. Bale, nakapagpatoka na nga ako mga kalapatids. Ayan na sila. Relax na yung aking mga stock hen. Yan, napakain ko na yan. Itong aking mga stock na barako, mga kalapatids, napakain ko na rin. Tapos, in-adjust ko nga yung pintuan ng mga breeding cage nila para makatambay sila dyan. Mabantayan nila yung mga teritoryo nila. Kasi nga, bala ko mga kalapatids. Same pairing ang gagawin ko sa susunod na breeding. Para kapag magbe-breed na ulit kami mga kalapatids, papakawalan ko na lang yung hen. Kasi nga, sila naman yung dating magkakapares. Dito sa part na to, ganun din. Yan. Hindi ko na sinara yung mga pinto nila. Yan, si Major Payne. Tapos yung pamangkin niya. Ito si 8 Mac. Ito yung anak ni Superfly. Baga, nakaposisyon na. Lalagay na lang yung hen. Kaya nga same pairing yung gagawin ko, yung pagpaparisin ko ulit kasi nga, kumbaga gusto ko yung mga naging inakay ngayon o yung mga nilabas nilang inakay ngayon. Ngayong 2025, tsaka hindi na maninibago ng pares. Kumbaga, hindi sila nag-aalinlangan, hindi na nagbubugbugan. Kapag nilagay mo yung hen, pares agad. Kumbaga, komportable na sila sa isa't isa. Yan lang yung naisip ko na gagawin namin sa susunod na breeding sa 2026. Yan nga, maayos na maayos silang nagpe-perch dyan, mga kalapatids. Kumbaga, teritoryo na nila yan. Tapos ito naman yung ibon ng kaibigan ko si Spartacus Loop. Ito nga yung Taiwan. Ito ay hahanapan ko pa ng dito, ng kwarto. Total, meron namang mga dyan, bakante pa. Yan, yung mga nakasara. Yan. Tapos doon sa taas. Yan, isa to sa mga ilalagay natin dyan, mga kalapatids. Itong Taiwan bird. Si Bonsignor. Bonsignor nga daw yung pinangalan dito, mga kalapatids. Tapos ito pa yung isang hahanapan natin ng kwarto dyan, mga kalapatids. Yung old line ni Sir J. De La Paz. Yan. Tapos itong si Bulak. Yan, baka dito rin i-breed to sa colony. Sa susunod na breeding. So yun, ito yung update dito sa aming mga barako. Napakain ko na nga sila, mga kalapatids. Tapos itong grisel ni Idol Bartley Miguel Rodriguez. Nasa stage ng molting. Magpapalit pa ng yan, kulay ng balahibo. Papaano na nga, papadark na yung niya, yung balahibo. Nung inakayan, mapusyaw na mapusyaw yan, o maputi. Ngayon, unti-unti nang umiitim. Bali, may ilan na lang na hindi pa tapos maglugon. Ito yung pinakahuli. Si Itim, tapos na maglugon. Kasi to, unang nabaklas o unang naihiwalay sa kanyang asawa. Bali, ngayon nga mga kalapatids, tapos na akong magbigay ng pang-cancer at pang-coxy sa kanila. Bali, nag-probiotics na rin sila ng 3 days. Tapos ngayon naman, ang binibigay ko sa kanila ay yung Tulome 5-in-1 para sa respiratory. Bali, natural yung binibigay natin ngayon. So yan, maganda naman yung naging resulta. Kung makikita nyo, maganda yung mga dumi nila. Yan. Maliliit na buo. Yan. So ulitin ko nga yung pagbibigay ng BS, mga kalapatids, bago naman sila isalang ulit. Tapos purga. So ganun lang yung ginagawa natin sa ating mga breeder. Kahit doon sa mga pangarera o doon sa mga young bird, ganun din mga kalapatids. BS yung mga kalapatids, gawa ng Belgica de Weird. Pangkalapate. Tapos dito naman sa aming mga young bird o dito sa aming mga flyer. Di ko na nga sila pinakawalan ngayon kasi nga may bagyo. Baka abuti ng malakas na hangin sa labas. Kung saan sila matangay, meron pa naman mga bagong tinuturuan dito. Baka mawala, lalo na yung mga bata. Bali, nalagyan na namin sila ng microchip. Kaya lang hindi natuloy yung ban assignment ng PHA. Dahil nga sa rally, sa EDSA, pinospone yung ban assignment ng PHA. Ayan, ito yung pinakabata namin.
na tinuturuan. Ayan, malapit na ring Romonda to mga kalapatids. Pagka natuto yan, sabay-sabay ko na silang papakawalan. Baka i-viewing ko lang sila ngayon mga kalapatids. Kasi nga nag-uulan. Bali hindi ko na rin sila pinapapaligo sa batya. Bali ang nangyayari, doon na sila sa viewing. Nakakaligo kapag umuulan. Ayan, bali dito na sila maliligo sa viewing. Di na nga ako halos nagpapaligo muna ng self bath. Ayan, dito na yung ligo nila. Siguro pagka tapos na yung tagulan, doon na ako magpapa-self bath. Dito naman sa ibon namin, dito sa loob ng ibonan mga kalapatids. Ito, malapit ko nang ilipat doon sa stock hen. Itong mga kapatid ni Miss Kikas. Ayan, halos yung tindig, kuwang-kuha. Tindig ni Miss Kikas. Kuwang-kuha nitong dalawang kapatid niya. Itong dalawang red bar. Yan nga yung mga kapatid ni Miss Kikas. O baka ulitin ko ulit yung pairing nito. Kasi nga maganda yung mga nilabas ngayon. Ayan, hintayin ko lang matapos maglugon yung tatay nito at saka yung nanay. Yun nga yung ibon ni Master Pogi na imbrek. Tapos yung SBR Banlun. Yan nga yung mga magulang niyan. O pagkatapos ulit mag-molt, isasalang ko ulit sila para makapagpaanak ulit ng ganito. Nagagandaan ako dito sa dalawang red bar na to, itong magkapatid. Tapos ito nga yung nabanggit ko sa inyo mga kalapatids nung last video na isa sa mga pinahiram sa akin. Bali, ang nagpahiram nito sa akin mga kalapatids ay si Sir Nino Espiritu. Bali, nasa US nga siya mga kalapatids. Doon na siya nag-iibon. Ngayon, bago siya pumunta ng US, nabili nga daw niya tong ibon na to kay doon sa breeder na si Bong Saragosa. Yung mga breeder ng Victor Lim. Ang lahi nga daw nito ay crack 52. Yan, pero si late Bong Saragosa ang nag-breed dito mga kalapatids. Maayos na ibon siya mga kalapatids. Nung dumating nga dito to, ang ganda ng kondisyon. Magaling yung yung nag-aalaga nito. Yung kaibigan ni Sir Nino Espiritu. Nung pinadala nga dito, maayos na maayos tong kondisyon ng ibon. Halos mag 2 weeks na nga to dito mga kalapatids. Sa totoo lang mga kalapatids, nahihiya nga ako pagka yung pinapahiram sa akin o pinapahiram ako ng ibon. Kasi nga natatakot ako baka hindi natin masabi, baka madisgrasya dito, wag naman sana. Kaya hanggat maaari, ayoko nga manghiram. Kaya lang talagang tiwala naman sila sa akin sa pagdating sa pag-aalaga. Kaya siguro talagang gusto nilang masubukan dito yung kanilang mga ibon katulad ni Spartacus, Lop at saka ito nga ngayon yung kaibigan natin na si Sir Nino Espiritu. Si Sir Nino Espiritu nga mga kalapatids, nakilala ko sa nung nag-PM siya sa akin nung nag-request siya ng replacement sa Alegre OLR. Doon nga kami nagkausap. Tapos inoffer niya nga sa akin tong ibon niya para masubukan ko dito sa aking lop. Bali daw to, sa pagkakaalam ko crack 52. Pero kay late Bong Saragosa niya nabili. Yung mga anakin ito, i-entry namin sa Alegre One Lop Race. Ganon din yung yung Taiwan na pinahiram sa akin ni Spartacus. Baka sa Alegre One Lop Race din, maisali yung mga anak nun. Sa totoo lang mga kalapatids, hindi ko na kailangan bumili ng ibon. Kasi nga, ang daming mga kaibigan tayo na mababait na pansier na nagpapahiram at nagbibigay ng mga ibon sa atin. So, shoutout sa inyong lahat. Doon sa mga kaibigan natin na mga nagbigay at nagpapahiram sa akin ng mga kalapati, yung mga nagtitiwala sa akin. Maraming salamat sa inyo mga kalapatids.